So ayan guys, pupunta kami niyan sa beach. Kaya nag-aayos nga rin ako dyan. Minsan kailangan din natin mapagpanggap. Huwag na natin pansinin ang sasabihin ng ibang tao. Na may anak na, feeling dalaga pa. Basta lahat naman ang best mo para sa mga anak mo ginagawa mo. Kung ano man ang pagkukulang mo, yun ay hindi ka perfecto. Nagmamadali nga rin kami dyan kasi tanghali na. Araw din naman kasi ng linggo, kaya tanghali na rin talaga kami gumising. Medyo malayo-layo nga rin ang pupuntahan namin. Biglaan nga lang din ang gala namin kasi wala naman talaga to sa plano. Basta naisipan lang namin. Hindi nga pala alam na panganay namin kung saan kami pupunta. Eh kasi magkwento na naman yan sa mga kapinsanan niya. Magtatampo ang mga yun. Dami pa naman nila. Isang pamilya lang ang kasya sa motor. Isang batalyon pa naman ang pamilya namin kung pagsama-samahin. May nadaanan nga kami dyan, nagbebenta ng mais, kaya bumili na rin kami. Mura lang siya, bagong ani pa, kaya hindi na rin talaga namin to pinalampas. Malapit na rin kami, kaya enjoy the moment. Napagod nga dyan si Yuhan sa biyahe, kaya talagang pagkadating ay umupo na siya agad. Habang nagbabantay nga ako sa aming mga chikiting, naglatag na nga rin ang asawa ko ng tent. Nakita ko nga lang ang tent na yan sa kwarto ng kapatid ko. Hindi na rin kami nakapagpaalam sa kanya kasi wala rin siya sa bahay. Saka ko na lang sa kanya sasabihin pagbalik niya. Nako, mukhang pinapahirapan nata siya sa pag-asimbol. Yan kasi hindi nagpaalam sa may-ari. Ayan tuloy. Try and try, kaya mo yan. O diba, kahit papano tumayo rin. At kahit nga na-asimbol niya na, ay napapaisip pa rin siya. Teka, parang may mali. At ayan, magpapahinga na nga rin daw ang dalawa. At habang nag-iisip siya kung anong mali sa nagawa niyang pag-asimbol, magluluto daw muna siya kasi baka gutom lang yan. Kasyang-kasya nga lang sa kaldero ang kalan at gas na paglulutuan namin. Na-order nga lang namin yan sa Shopee. 58 lang ang bili namin yan. Mura lang pero malaki ang halaga niya. Kaya huwag niyong iismulin yan. Ganyan lang siya ikabit. Tapos sabay sinde. O diba? Ang galing no? Nagagamit nga rin namin to pag nauubusan kami ng gas sa bahay. Ang lulutuin nga namin pala dyan ay yung binili naming mais. At habang busy nga siya sa pagluluto, ay busy rin akong kumain. Hindi ka nga rin talaga magugutom pagkasama mo siya. Kasi ang sipag niya naman talaga magdala-dala ng mga pagkain. Masipag pa magluto. At habang ang nakasalang ang mais, nakita namin ang katabi namin, nagasimbol ng tent. Sabi niya, ganito lang pala yun, alam ko na. Sabay nga rin kami niya natawa. Sabi ko na kasi, huwag mo tatanong sa akin eh. Palit ba naman ang utak ko eh? Pati siya, natatawa din sa sarili niya. Sinabihan ko nga rin siya na karma lang yan. Hindi ba naman nagpaalam sa may-ari? Nakuha mo na pala. Mali. Oh, diba? Pwede na mag-clap-clap. Charis! Ganda rin talaga pag na-experience mo ang ganito. Napaka-memorable. At habang nasa loob nga kami ng tent, marami din kaming nabuong kwento. Naalala nga pala namin, may niluluto pala kami sa likod. Buti naalala pa namin. Kung hindi kami sana ang natusta. At dahil gutom na nga rin kami, kahit mainit pa, kainan na. Nakatulog na nga rin si Yuan sa pagod. At dahil hapon na, uuwi na rin kami. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.